Isang magandang araw pong muli mga kababayan, at sa oras pong ito ako po ay bumabati sa mga kapatid, sa atin pong mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig po ng mundo. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ayan. At sa oras pong ito ay may paparinig po ako sa inyo dito po kay Sa Iyong Araw. Mag-subscribe at like po kayo sa kanyang channel. At syempre po ganun din po sa akin. Sana po ay mag-like din po kayo at mag-subscribe dito po sa aking munting programa. At muli po ito po ipaparinig ko po sa inyo kung ano po ang inyong masasabi sa atin pong Vice President. Pakinggan po natin. Davao City sa baha. Sara Duterte, tinakasan daw ang Davao City na baha at pumunta ng Qatar. Pangulong Bongbong Marcos, hindi katulad daw ni Sara, hindi daw magagawang tatuan ang problema. While Paulo Duterte, nasaan din siya. Ang Davao City ang may pinakamalaking budget allocation sa distrito ni Paulo Duterte. Pero bakit hindi pa napagawa ang infrastructure para maiwasan ang baha? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. A Philippine congressional panel calls for a more equitable distribution of funds to House lawmakers. That's after one lawmaker noted the 51 billion peso allocation for the congressional district of Davao City lawmaker Paulo Duterte. Based on data they gathered, funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. These data were confirmed by the DPWH. We confirm na yung pong mga amounts na nabanggit ninyo in 2020, 2021, 2022 ay tama po at we confirm those budget. COS says the allocation for Paulo Duterte's district is the highest in Philippine history. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbo ng problema. Aanin mo ang bilyon kung baha pa rin. Sa Davao City, may 51 billion raw na pumasok. Pero tila bakit sa unang patak ng ulan, lutang ang bayan sa baha. Walang kuryente, walang daan, tubig sa labas, tubig sa loob. Pero tarong ang bayan, nasaan ang Duterte siblings? Sara Duterte sa Qatar, hindi sa Davao. Habang sinasagip ng mga taga Davao ang mga gamit nila sa baha, si Vice President Sara Duterte na minsan ding mayor ng lungsod ay naispatan daw sa Qatar. Oo, sa Qatar. Sa gitna ng baha, sa gitna ng sakuna, umalis siya. Ang tanong ng marami, tinakasan ba niya ang sariling lungsod? Hindi ito chismis, hindi rin ito pa-cute na post sa Facebook. Ito daw ay realidad, mga litrato, tala na nagpapakitang habang nangangailangan ng pamumuno sa krisis. Ang dating mayor ng lungsod ay wala. Pero kung si Pangulong Bongbong Marcos ang tatanungin, ibang-iba siya. Hindi raw siya katulad ng iba na iniiwan ang problema. PBBM made it clear. Ang sabi niya, why should I do that? Wala sa ugali ko na tumatakbo sa problema. Ito pa ang banggit ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito ang tanong, 51 billion na pondo, sino ang gumastos? Nasaan ang output? Dito na pumapasok ang mas matinding tanong, kung may 51 billion piso raw ang Davao sa district sa panahon ni Congressman Paulo Duterte, 13 billion sa unang taon, 35 billion sa sunod, at 13 billion ulit sa ikatlong taon. Therefore, dapat lang na walang baha sa Davao. Dapat may floodways, drainage, elevated roads, pumps. Pero bakit parang mas inuna pa ang papogi kaysa sa plano? Si Panel Chair Elizalde Co ang nagsabing ang isa sa mga kritik ng mga Duterte at tinatanong nasaan napunta ang 51 bilyong pondo sa Davao City. Atin itong panoorin mga kaibigan. COS says the allocation for Paulo Duterte's district is the highest in Philippine history. Unprecedented, sobra-sobra, especially for a developed country. Paano naman nabawasan ng 51 billion nga po yung na-receive niya in the last 3 years. Eventually,
na-notice po namin yan on this second budget, and we already agreed sa department na sige na nga, sabi namin, kayo nang bahala, pantay-pantay. Paulo Duterte, nasaan na nga ba? Habang ang ibang politiko ay sumasama sa relief operations, si Paulo Duterte ay tila abala sa social media. Mga mabibigat na saloobin ay kanyang sinasabi, katulad na lamang ng pagpapauwi sa kanyang ama. At noon-noon pa may kini-question niya na ang di umano'y pagbabawas ng 2 billion ang budget sa kanyang distrito. Pero mas inuungkat ngayon kung bakit sobrang laki ng pondo sa mga nakaraang taon. Kung tama ang kwenta, lampas sa 50 beses sa karaniwang budget ang nakuha ng distrito niya. At ngayon bumaha, nalubog ang lungsod, kaya hindi maiwasang tanungin ng bayan saan napunta ang salapi. Kung tutuusin daw, si Paulo Duterte ang isa sa pinakamalaking budget sa Pilipinas, at historically, nasa Davao lang daw nangyari ito. Ayon pa kay Ko, ang puntong hindi maiwasang tumbukin. Hindi lang ito usapin ng baha, hindi lang ito kwento ng infrastructure, ito ay kwento ng pananagutan. Davao City may pinakamalaking budget. Davao City may pinakamalaking pangalan sa politika. Davao City, pero ngayon lumulubog, literal at simboliko. Habang abala sa pagpapatibay ng liderato si Marcos, tila tahimik naman ang mga Duterte. Walang malinaw na tugon, walang hakbang, wala si Sara. Si Paulo nasaan din? Pero habang patuloy ang ulan, patuloy din ang pagtaas ng tanong ng taong bayan. Yan po mga kababayan, ating po narinig mula po rito kay sa iyong araw. Ano po ba ang inyong masasabi tungkol sa bagay po na yan? Na itong Davao City ay binabaha, samantalang sila po ang may pinakamalaking budget na nakuha nung panahon na Pangulo, itong kanyang ama. Biro mo 51 billion. Kaya po saan napunta yung ganong kalaking pera o budget na dapat na may paliwanag din po yan sa taong bayan kung bakit po nagkaganon po. At ito pong si VP o Vice President po natin ay nagtungo ng Qatar at iniwan na naman po itong problema doon sa kanyang bayan, doon sa Davao City, na baha. Parang meron akong naalala po noong ganun din yung naging problema nung bumaha yata itong dito sa Metro Manila, ay umalis din po yata yung, alala ko po noon na umalis din itong ating presidente. Kumbaga iniiwan yung problema o suliranin ng kanyang pinamumunuan. Pero itong ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi nga po niya, hindi niya ugali na iwanan ang problema, hinaharap po niya. Parang itong si Roque, mga kababayan, ay iniwan din yung kanyang problema na sa halip na harapin, at nagtatago at kung ano-ano po ang paninirang sinasabi dito po sa ating gobyerno. Yan po mga kababayan, bahala na po kayo kung ano po ang inyo may comment o masasabi po tungkol sa bagay na yan. Hanggang dyan po mga kababayan, at muli po, gaya po ng aking sinasabi, sa araw-araw po na lumilipas sa ating paggawa, huwag po nating kalimutan na magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.